Now, He paid the penalty of our sin by shedding His blood. Di pa ka kasigurado 100% sa imong kaluwasan? Ang problema, wala sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. Ang problema, wala sa dugo nga yang giula. Ang problema, naa sa imo ang pagtuo. Ang imong pagtuo, depektibo. So, kung ang imong pagtuo depektibo, ayaw pag-expect na naa kay 100% ka salvation. But, if you put your faith in His blood, Romans 3:25, put your faith in His blood. Doon na kay 100% nga kaluwasan sa imong kalag. Kasi kalau presidente ka, kang impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 2 Timothy chapter 3 verse number 1. Ito ang basahan din. The Bible says, "This know also that in the last days perilous times shall come." So I believe we are in the last days, especially the last days of the church age period. So, kung tanawon to sa timeline na ato diri sa gitawag og almost in the rapture. So, manang inyong diri ni Apostle Paul, dapat inyong mahiwaluan, this know also, that in the last days, perilous times shall come. The choices we have in the secular world today are not between good and evil, but between less evil and so much evil. So, muna choices karon when we talk about secular world, na buto sa dili sa worldly aspect, dili sa spiritual nga aspect. So, kung muani ta karon sa secular world, dili na ta makapili sa gituwag between good and evil, no? Wala na siya nga pagpili karon basta naata sa secular world. Wala na siya nga choices. Dati mo man na ang atong pilian dati kana raman good, ikuha mo sa evil. Mo na pilianan sa unang panahon. Pero karon dili na siya ang pagpili na to. It's more on less evil and so much evil. Ang buto sa bot niya na kini nga sulti ni Apostle Paul nagkatinuod ni na naging true sa ato ang panahon karon, that in the last days perilous time shall come. In other words, it's here na sa atong panahon karon. The people's mind has been twisted. Grabe ka balik kung imong tan-awon ang utok sa tao karon, grabe ka baluktot. Bisag asa kang dapita magtan-aw, magpaminaw, either you have an arguments, sa atong kantagay na, we don't need any arguments. Si Kristo is enough for us. The blood of Christ is enough for us. So we need not go to any arguments. We don't need any device. Si Kristo is enough for us. Pero mo na'y kamatuoran sa ato ang panahon karon. Dili na ang choices na to, it's about good and evil. Dili na may choices. Wala na ning good. Pero in Christian world, in Christian community, sa ato ang gitawag og sa Kristohanong panagtigom, still na ani siya good and evil. Asa ta dapat mapili diha. Pero sa kalibutanon, wala na siya nga klase sa pagpili, especially sa panghitabo sa ato ang panahon karon. We're heading towards this time. So if that is the
time event. So, igon sa Apostle Paul, we are in a perilous time. Una nga, di ka matingala, ngano ang utok sa tao, twisted. Ang daotan, tarong. Ang tarong, daotan. Asa man kalangitaan na? Dili ra sa atong panahon karon. Ug mo na giingon ni Apostol Pablo, delikado. Now, pag mo na ni siya ang panahon, it might be or it might cause sa gitawag og negative effect sa mga Kristohanon. Maghatag ni siya negatibo nga epekto sa atong mga Kristohanon. Sometimes mo ni ang maghatag og discouraging or maghatag og discouragement sa mga Kristohanon, kung kini ang magkailap sa tibuok kalibutan. And in fact, mahitabo na siya. Manaingon si Pablo, ayaw di ta dapat maging ignorante, dapat mahibalo ta sa dagan sa panahon, disno, disno. Siya dapat kamo masayod niini. Di mo dapat maging ignorante, di mo dapat maging unaware sa mga panghitabo. Sabta ninyo ang dagan sa panahon. Kung maabot na nga panahon, naamo sa danger nga sitwasyon. Perilous times. You are in a perilous times. And that times, yung sa Biblia, maghatag nag-discouragement sa mga Kristohanon. Nga naman, asa naman kamudagan? Asa may maadtuan? So, manang ang atong choices, it's more on, ang choices na to, sa gituwag less evil or sa gituwag og itong so much evil ng mga tao. So diha atong choices, but nining kabuntagon, despite of a discouraging facts, nga nakahatag og pagkadiskurahi sa ato ang kinabuhi, still we can get strength para nining panahon na for the last days. Doon na tayo pito ka pamaagi nga pwede na to nga maging magmalig-on kita. It is because naata ni ini nga sitwasyon, delikado ang mga sitwasyon. Ang mga tao di naka-determine unsay daotan unsay dili. Nabaliktad na ang utok sa tao, ang daotan nahimong maayo, mo'y tarong, ang tarong nahimong daotan. So asa man ka ana mangita karon nga klase sa gituwag og panghuna-huna. Nga kining mga tuhan na mo ni ang nagpalibot na to. So unsa epekto sa ato ang kinabuhi niana? That is why importante kaayo ang, although importante ang socialization, pero we should be careful kung kinsang mga tao ang nagpalibot na to. Importante kaayo na siya sa atong panahon karon. Now, nato ta sa gitawag og strength through the scripture. I will not give some details sa mga tao nga baluktot og panghuna-huna. Kay balo na ta ana unsay daotan sa Biblia. Okay? Ang Biblia na nisulti unsay daotan, unsay dili. So no need to elaborate sa mga daotan o unsay dili. That is why warning kung especially sa ato ang viewers online, but mo ni ang atong ginasulti kanunay, especially sa dagan sa tuang panahon karon. Dili ta dapat maging bali mag low ang ato ang moral nga naman. These events kaning gipanghitabo sa kalibutan karon, heading towards kining panahon, tribulation period. So people are now gearing towards sa gipangita nila nga leaders kalibutan. So much chaos sa nakailahi nga mga nasod. We've heard sa chaos sa mga atong neighboring countries. Ang mga tao sana gipang sunog ng mga balay sa ilang mga
I think Prime Minister o sa bato. Mao nang gitawag klase sa attitude sa panahon karon, mo delikado kaayo. Ang di ta mag-apil-apil ni ana nga naman, that is anti-biblical. Now, understandable nga naman kana nga mga tawo man ay Dios. O man ay Maginoo ng mga tawhana. They don't even know what is in the Bible. Na ay mga tao nag-promote karon nga rally-rally. Asam ta padulong ng rally-rally? We have a lot of experiences. Sa nahitabo nga mga rally-rally dito sa Pilipinas. Kung sa nahitabo sa Pilipinas, lugmok. Those attitude ato makita, muna ang sa atong panahon karon, ang makita nimo na din na if you read this passage, makita nimo unsa ning klase sa mga tao. In verse number 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Kini nga mga tao, wa Diyos. Asa man nila na, wala na sila yung Diyos. Abi nila ang solusyon ingon ana dili na ay solusyon na atay balaod na gidunot. Mabuta nang akong kanunay ginaingon, if we act as kining gitawag uncivilized society, di padulong tani sa panahon nga murag naa atas kabukiran nga wa tay balaod nga gisunod. Still ang Bible klaro sa Biblia, ang sayop dili pwedeng solusyonan og sayop. Kung kakita tas panahon karon nga na ay daghang matahong daotan, ang kwarta sa gobyerno gipangkawat ani mga tawhanan rebellion is not a solution. Dili na siya mo solusyon, dili na mo isulod sa Biblia. There is a proper venue. Sundon ta naghimo sa Indonesia, Nepal, kasi may tabo sa atong nasod ana. Manang it is a warning sa mga taong nag-promote in klase sa mga uncivilized act o muna sa atong panahon karon. Manang delikado kaayo if we don't have knowledge from the Word of God. Pwede tayo diha mabiktima. Labi paminaw na to ng mga actually sul-sul sa demonyo. Ang gusto niya magkagubot yan naman, heading toward this one man rule kining gitawag og kining mo si Antichrist. Gusto niya siyang maging si Kristo ko ba? Gusto niya sundon ang one man rule diri ni Kristo sa millennial kingdom. So gusto siya maghimog one man rule sa iyang pamaagi. So during this period siya ang ilhon nga isa ka ruler diri sa tibuok kalibutan. So, ang trabaho sa demonyo, iyang gubuton ang mga nasod so that ang mga tao mangita og leader na mo'y mag-lead sa tibuok kalibutan, and that is the Antichrist. Muna iyang plano sa demonyo. Although nindot na siya kay matuman ang gisulti sa Biblia, pero if we become part of those scheme, dako tagtulubagon sa Ginoo ana. Kabalo ta nga moabot na, we do not have to be part of those demonic plan. So sometimes maghatag og discouragement nato, pero natay pito kakuhaan og adunay pito ka pamaagi nga pwede tang maging stronger or makabaton tag strength para nining last days. Ano man, this is a discouraging time kung imong tan-awon diha dili. Mubasa ka di ana dili na siya basta basa. This know also that in the last days perilous times shall come. Dili na siya maghatag og pagdasig sa tuwa, di maghatag ng encouragement every time magbasa ka na. That is in negative. There's a negative effect sa ato ang kinabuhi na. But nevertheless, maabot ang mga panahon or niabot na sa atong panahon
Now, despite of the fact nga anong naingon ana, still we can have strength para magkinabuhi ni ining gitawag last days karon. Now, kining pito ang tagal pagtagal ni kabuntagon. Number 1, doon na gitawag og strength through the scriptures. So, strength through the scriptures. While ang mga media, mainstream media, social media, ang report din is almost or only, kung sa panahon sa Genesis, ang imagination sa tao is only evil continually. So karon kung makita social media, mainstream media, makayong kabag only evil, no, ang imong makita nga sa palibot sa mga balita throughout the whole world na siya klase sa balita. So kung diha ka mag-concentrate sa mga klase sa balita sa kalibutan, mo dyan ma-discourage ka. But if you focus on the scriptures, kining word of God, then ma-strengthen ka nga naman ang pulong sa Ginoo, 2 Timothy 3:16 to 17. Ang sulti sa Biblia da, 2 Timothy 3:16 verse number 3:16 up to 17. Yun siya, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17 said, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So ang Bible, at makita the Word of God, equips us for every good work. So kung dinhi ang imong focus, kung naadri ang imong attention sa pulong sa Ginoo, dili ka magsige una-una unsay panghitabo sa kalibutan. But look at these people. Look at this kind of mga twisted mind. Asa kanuna ang ilahang attention? Naasa wala gaya na isa ka bersikulo sa ilang kinabuhi siguro. Ug naaman kanara pong muhaom sa iyang pagtuo. But the words of God, importante kayo aron mag-equip ka nato for every good work. Dili man kita ang manubag sa ilang kinabuhi. Bahala sila sa ilang kinabuhi. Manubag sila sa Ginoo sa impierno o kanang matawana pabutang sa impierno. Pasagdi sila gusto sila impierno, tay mahimo na. Pero kita atong ginahimo ang unsay tarong, we always choose good, in spiritual aspect, dili sa gitwag secular world. Sa spiritual aspect, we always choose what is good, yun naman, kay naay muna'y kagustuhan sa Ginoo sa kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo magtabang ka nato aron ma-equip kita sa matag maayong buhat sa kinabuhi nato. Kung naay mga tao twisted ang mind, di ta mag-apil-apil na kay twisted ng mind ana. Why should maghatag mga apekto na siya sa kuha kung iyang kabalo ko iyang mind twisted na siya. Regardless kinsang tawhana, parente, ato relatives, igsoon sa pananguban diha, their opinion di na maghatag og effect sa tuang kinabuhi. Although we can tell them nga kanang klase sa panghuna-huna twisted na. The Bible gives discernment in a world of deception. Ang Bible mo ay naghatag kanatog discernment sa taliwala sa kalibutan nga mangingilad. Ang kalibutan puno sa deception. Kining kalibutan puno sa deception. But you have the Bible nga may maghatag kanimong discernment. Kung naata niini ang atong atensyon na dinhi, maghatag ni siya kanato og discernment kung kanang gihimo sa usa ka tawo insakto o dili.
Kung insakto yung gihimo, okay. Kung okay ba nga distorted ng iyang pangunahuna, ayaw nag-appeal diha. Ano, kabalo kang distorted ng utok ka na, ay di pa ka mag-appeal. Parang, importante kayo ang Biblia sa kinabuhi, sa akong kinabuhi, especially during sa last days. Kini mo na siya ang last days na to. Muna ang last days. Naata sa last days. So we need the Bible so that we can discern, ma-discern na to, unsa ang mga deception nga naa sa atong palibot. Kay ang tao dali kay ilat-ilaron nga. Buri kay ko, di ko kurakot, mao ni akong balay. Mao ni among kahimtang. But in realidad, ang tao dali patuohon na. Kaon lang simple nga pagkaon sa kalendarya, matulog na ikulambo, dali lagi patuhoon ang tao na. Pero pangitaan nas bangko, kwartas bangko, pangitaan nagsalin, daghan na kayo mga alibay. The Bible gives definement in a world of confusion. What is the word definement? Both pasabot clarification or maghatag og clarity. It clears sa mga obscure nga mga butang. So if the world is in confusion, ang Bible mo'y maghatag kanato og clarification, mo'y maghatag kanato og clear nga understanding. Especially sa panahon karon, pati naghahanang confused nga mga tao, daghang kay mga denomination confused sa ilang pagtulunan. Di makahibalo nga naman tungod sa pagtulunan nga na ilara pong nadawat. But in the Bible, importante kayo kining Bible, bumita na ang atong Biblia, importante every word nga naa din sa pulong sa Ginoo, so that ang imuhang pagtuo ma-base nimo sa unsay gisulti sa Biblia. Na for example, kining 2 Timothy 2:15 nawala naman ang uban diha. Nawala na ng study. Nawala na ng rightly dividing the word of truth. Wala na sa uban nga sa mga Biblia. Now, how can you rightly divide the word of truth if those words dili makaplagan sa mga Bibliang gigamit sa mga simbahan, sa mga denominations? So, murang ang tao naa sa confusion. Kaya saan nila pagsunod sa resulta sa Biblia kung muna ay mga butang nga di makaplagan sa ilang Biblia. Simple as that. Rightly dividing the word of truth. Now, if that simple word, simple statement, dili makaplagan sa Biblia, saan yung pag-rightly divide sa word of truth? Nga wala man sa Biblia rin mo makita. Muna, di na ito di kaya nga ang mga denominations nowadays is in confusion. Ang kalibutan naa sa confusion. Pero ang Biblia, maghatag ka na ito o definement or clarification. Pero ang Biblia nga itong gamiton, dili ng mga modern perversion. Ang atong gamiton nga Biblia, ang King James Bible. Kay King James Bible, na anang word diha, rightly dividing the word of truth. Nga dili makaplagan sa uban nga mga Biblia. Kaya ito yung naman ha, muna yung kamatuoran. Ang Diyos na siya iyang word of truth. Ang yawa na po siya iyang mga word nga perverted. Ang Diyos na siya Biblia. Ang yawa na po siya Biblia. Ang yawa na ang Diyos na ay simbahan, the church, the body of Christ. Ang yawa na po siya simbahan. Now, if you have a false Bible, so naa ka sa false church. If you have a true Bible, naa ka sa true church.
Simple as that. Lisod man sa kayo nga ang Paul's Church magamit og Paul's Bible. So Paul's Bible gamit sa Paul's Church. Ang True Bible gamit sa True Church. Simple as that. Munang, the King James Bible gives definement in a world of confusion. So strength through the scriptures. Importante kay ang scriptures, especially in these last days. Ano man? Very discouraging time. Oh, grabe nga panahon naghatag og discouragement sa itong kinabuhi. Pero despite of that, di man pwede mo undang, pwede mo hunong, magpadayon ta. We need the scriptures so that we can strengthen our Christian life. Number 2 nga itong makita diha, strength. Through the Spirit. Ephesians 3:16. Iwan ang pulong sa gina din eh. Ephesians chapter 3, verse number 16. It says that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So we have strength, we can have strength through the Spirit. No? Mapalig-on kita pinaagi sa iyang espiritu. In the inner man, no, ang gisulti diri ang atong inner man, ang atong spiritual aspect sa atong kinabuhi. Nga naman, only the Holy Spirit empowers, or the Holy Spirit empowers us to resist sin and endure trials. Ang Holy Spirit do na say kapasidad aron kita nga makastuhanon mo resist o mo dumili sa unsay mga kasalanan. That we don't have to list sins, pati man daghan ng kasalanan nga pwede makomitar sa atong kinabuhi. Ang Biblia puno ni anak nga klase sa gituwag og mga list, no, sa mga kasalanan. So we don't have to go to those list, pero iyon diri ang atong ang Holy Spirit mo empower ka nato aron mo makaresist kita diha sa kasalanan. And ma-endure na to ang trials nga ato ang masugatan sa ato ang kinabuhi. So we need the Holy Spirit nga mo guide, mo lead. Munang dito sa Bible ang atong pagkakristohanon, we are not based on laws, so we are based on Spirit led nga klase sa kinabuhi. Led and filled with the Holy Spirit. Mo na gusto sa Ginoo. Munang kun imong tan-awon, tarang to sa gituwag og Ephesians 5, Ephesians chapter 5 verse number 18, I think. Ephesians chapter 5 verse number 18. Ang sasulti sa Biblia, siya, and be not drunk with wine, wherein is excess, siya, but be filled with the Spirit. So, a Spirit-filled life, mo na gusto sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Always, muna itong goals kinabuhi, a Spirit-filled life. Another verse na makita din, not only a Spirit-filled life, a Spirit-led life. Galatians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse number 18. Ganina, Ephesians 5:18. Karon Galatians 5:18. It says, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Ang sa Biblia, ang gusto sa kinabuhi nato, ang gusto sa Dios, nga klase sa kinabuhi, a Spirit-filled life. Ephesians 5:18. Ato nang gibasa ganina. Ikaduha, a Spirit-led life.
Galatians 5:18. Wala gusto sa Ginoo klase sa kinabuhi. And through that, pwede na ito nang makuhaan og strength. Strength sa ato ang pagkinabuhi during these last days. Kining klase sa panahon. So muna dapat goal sa atong Christian life. A spirit-filled and a spirit-led life. Muna ato ang kanunay ibutang sa ato ang kinabuhi. Ganun muna itong goal. Ang Holy Spirit, the moment na dunggan mo ang maayong balita, nasabtan mo ang maayong balita, o sa diyang imong gituuhan ang maayong balita, the Holy Spirit mipuyo diha sa ato ang kinabuhi. Misulod sa atong kinabuhi, dili siya nimuyo sulod na to. That is why iyon sa Bible naging temple kita of the Holy Ghost. Now, ang Holy Spirit nga naa sa sulod na to, nagdepende siya ato ang attitude. Kung gusto tang maging ang Holy Spirit epektibo sa ato ang kinabuhi, ato siyang i-allow nga maging filled kita sa Holy Spirit. Ato siyang i-allow nga maging mo'y mulid sa atong kinabuhi. Siya ang mulid sa atong kinabuhi. Siya ang mugiya sa atong kinabuhi. Now, ang atong makita diha sa mga bersikulo ng Ephesians 5:18, ang distinction sa taong hubog, apalahubog or hubog, o sa taong puno sa espiritu. Ang kining taong palahubog, di ba, walay uwaw? Kita kag taong hubog, walay uwaw na. Kanya, kanang klase sa tao, nga hubog, perting sabaan na. Ingon pa nila, gusto ka nga makakuha og impormasyon nga tinuod. Maminaw ka sa taong hubog, nga naman, ang taong hubog, musulti na sa tinuod. Kuhan ko na, kabantay ko sa unang panahon, akong uyuan. Ay, grabe gito kahit di gito istorya. Pero mahubog, pati sa baa. Dito, og sa kuan pa na, og sa mga babae pa na, sa mga babae, ay kanang imong kanang ito kung uyuan dito hingingon, no? Dito hingingon. Wag ito trato. Ano man, perti man ka. Di ka balo mo, o sa kuwan pa na, di ka balo manguyab. Manguyab lang kung mahubog. Musulti lang sa babae kung makagusto sa babae kung mahubog. So, muna ang taong hubog, musultis tinuod. Muna ang gihiingon din pero isa, dili na siya mga klases kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo nga, dili nang hubog sa bino, kundi puno sa espiritu. Kung ang palahubog, musultis tinuod, kita po yung puno sa espiritu, musulti putas tinuod. Muna kinabuhi sa kitawag o Kristohanong kinabuhi. Wala na siya, wow. Para sa pangitabo karon, grabe, gaway uwaw ninyo mga tao. Kinawat pang kwarta, i-display pa. Muna among sakyanan. 40 ka buok, luxury cars. Kan imagine, ipahinambog pa sa publiko. Mga uwaw, mga baga, kay mga naw. Pero dili nga na itong kinabuhi, kung dapat kita, dili ta mauwaw kung naatas musultis ka matuoran, muna gusto sa Ginoo. Nga atong kinabuhi, ang pagsultis tinuod, and we can only do that kung puno ta sa balaan nga espiritu. Actually, ang tao na magitay pagka gamay nga, pagka maulawon gamay, pero matanggal siya if we are filled with the Holy Spirit. Dili po pareha ng ubang tao ang grabe kabaga og naw. Wa na giuwaw ba? Kadako kay sa laod yun na himo niya. Panghinambog pa sa way manghinungdan ng mga tao. So we need the Holy Spirit nga mo filled, mag-lead sa tuwa nga kinabuhi.
So, usa na siya nga mo strengthen, mo to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Ikatulo diya, through supplication. So, number 3, strength through supplication. Supplication means prayer. Through prayer or supplication. Philippians 4:6-7, nakita niyo mo din nga. In verse number 6, it says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." So in this verse, we can say that prayer brings peace that guards our hearts. Despite of those bad news na itong madunggan, prayer brings peace. Ang pag-ampo mo'y magdala ka nato og kalinaw nga mo'y magagdiya sa tuang kasing-kasing para magtan-aw tas mga panghitabo, di ta ma-heart attack. Ang tanan ng mga tao karon nga grabe ka nga kung walay pag-ampo di puro high blood ang klase sa makita nimo sa attitude sa mga tao. So ang prayer importante ni siya aron mo'y maghatag magdalag kalinaw sulod sa tuang kasing-kasing. Ano ingon ana man, because I believe prayer connects us to God's power when human strength fails. So dili ta pwedeng makasalig sa tuang kaugalingon nga strength sa tuang pagkatao lang. We need the strength of God sa mga sitwasyon nga klase nga ingon ani na in these last days, kan perilous times. We need the strength of God nga magpadayon nga magkinabuhi nga uyon sa gitawag og in line sa kabubuton sa Ginoo. Despite sa imong makita usay tinawhanon lang siguro matintal ka nga indo ta sa to ilang kinabuhi no. On the other hand, makaingon pag ka nga okay na ko aning kinabuhi ano kay una maayo akong pagkatulog. Pwede ko matulog anytime, anywhere. Pwede ko. Ingat itong testimony atong kanang tawhana si Ikon. Kanang tao kayong kontrakto sa problema mi karon kay di na mi katulog. Di karon. Di ko katubag nimo. Di ko katarog tubag. Mr. Chair kay di ko katulog. Di ko akong mind. Tanawa na karon sa resulta. Naalay kay bilyones sa imong bangko. Pero sa man di makakatulog. Sa pulos na karon. Yung resulta nagkabuang, resulta nagkaliso sa utok, usay pulo sa imong bilyones. So, pasalamat ta. On the other hand, wala tayong anang klase sa kitawag og mga kabtangan or anang klase sa kadako sa kwarta. At least, nindot ang atong pagtulog. Makatulog ta anytime, makatulog ta asan dapita. Ano man, wala tay tao nga naargabyado. Anong salamat nga natay way pag-ampo communication nato sa Ginoo o kana nga pag-ampo once atong ibutang ang tanang panghitabo sa kalibutan imo na Lord nga trabaho ikaw na ang mag-control ni ana unsay imong buhaton ni ana at least mo'y magdala nato magmalinawon ta unya atong kasing-kasing mao siya diha sa atong gibasa klaro kayo sa atong gibasa diha sa to sa Philippians 4. And the peace, verse number 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, pinagi sa supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Atong trabaho, iyon nga magkristahanan, isulti nato, Lord, morning trabaho, morning hitabo sa mo, kinaboy, isayod ka, unsay dagan sa mong panahon karon. Ikaw na mag-take good care na ikaw na mag-punish anong nga klase sa mga tao nga grabe na pagkaway uwaw. O ikaw na bahala ang mga tahanan Also, pag human mo hatag na sa Ginoo, o di peaceful ka. So katong mga taong nahinungdan na, loe kay sila nga naman. Di katog tarong.
So, doon ay strength through supplication. Number 4, strength through separation. Strength. Through separation. So, sa mga paagi nga makabaton tag kusog pinagi sa pag-separate. Okay. In 2 Corinthians, yung makita diha, 6:17, there is strength in separation from the world. 2 Corinthians 6:17, it says, wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. This verse suggests that avoiding compromise strengthens our testimony. Ang pagtalikod, ang pag-avoid sa pag-compromise, usa kadako nga paghatag o pag-strengthen sa ato nga testimony. The more ka mulikay sa dili gustos Ginoo, the more ang imong testimony nga maging ma-strengthen, magmalig-on siya or malig-on siya sa pananaw sa kalibutan. Dili man siya ingon na ka famous, dili man siguro siya ingon ka well accepted sa kalibutan, pero muna siya ang ato adto ni kinabuhi. Dili man pagkinabuhi para i-please na to ang tao diri sa kalibutan. Ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan aron ma-please na to ang Dios nga nagluwas na to. It's not about pleasing men, it's about pleasing God. Mo atong gibasa gana sa ato ang text. They love o sa atong makita ito. 2 Timothy 3. Ang gisulti sa Bible diha, lovers of pleasures more than lovers of God. So, ang ilang paghigugma, diha sa kalipay, sa kalibutan, dili sa paghigugma sa Dios. So, lovers of pleasures kini nga mga tao. Sa pala, verse number 2, for men shall be lovers of their own selves. So, ang ilang concentration sa kalipay diri sa kalibutan. Ang paghigugma sa kalipay diri sa kalibutan nungka sa paghigugma sa Dios. Nga mo inibayad unta sa silot sa ilang makasalanan pero ilang gi-reject mo nang wa sila luna sa langit. Wa iluna ang kaluwasan sa ilang kinabuhi because they reject sa offer sa Ginoo nga kaluwasan. So, sa ato dili siya well accepted sa kalibutan, pero ang atong testimony importante kayo atubangan sa Dios. So through separation sa ato ang paglikay sa mga buhat sa kalibutan, mo na siya ang naghatag og strength sa ato ang testimony sa ato ang kinabuhi. Di man para sa tao, para sa Dios. Although doon ay effect siya para sa mga tao, especially those who are searching for truth. Katong mga tao nga naghuna-una or nangita sa kamatuoran, doon ay effect ang ato ang testimony nga importante di ay nga di ta mo makihiuyon nining trabaho sa kalibutan, di ta makihiuyon kung unsa tong gihimo nga mga kasalanan sa kalibutan nga naman naay mga tao whether we like it or not nangita sa kamatuoran. O ang ilang gitan-aw, mostly ang ilang gitan-aw ang pagkinabuhi sa tao. Diha sila gatan-aw. Muna importante ang testimony. Walay mahimong kusog ang atong testimony. Dili maging powerful ang testimony na to kung nagkinabuhi kita o yun sa kalibutan. That is why separation importante kay na. We can have strength kung kita mo separate gikan sa kalibutan. So there is strength in separation from the world. Number 5. Strength through suffering.
So doon ay kusog sa gituwag o pinaagi o diha nga mahatag ang ato ang gituwag sufferings kinabuhi. And sometimes di ta gusto sufferings itong kinabuhi. Ha? 2 Corinthians 12 verse 9 to 10. 2 Corinthians 12 verse number 9. To verse number 10, yun ang pulong sino rin ha. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So, usay but pasabot sa Ginoo din ha daw, in time of suffering, in times of weakness or weaknesses, ito makita din ha. Yan siya, then I am strong. So, in siya, my grace is sufficient for thee. Kaya naa ang grasya sa Ginoo nga nagsusustini sa atoang kinabuhi. For my strength is made perfect in weakness. Una, ato makita, we have experienced the sufficiency of God's grace during salvation. Sa ato ang kaluwasan, na-experience na to nga ang grasya sa Dios sufficiente, enough nga makaluwas sa tuang mga kalag. Yun ana atong na-experience during sa salvation, experience na to nga ang grasya sa Dios sufficient. But pasabot, di siya kulang nga muluwas at kalag sa tao. Munang, naatay gitawag o ang kaluwang sa ato karon is 100 atong nilabay, nagiskot kita 100% sa sigurado nga kaluwasan. No? Pag may tag 100% nga siguradong kaluwasan, 100% na siya. Now, may karon nga 99 below 0. Dili na siya salvation. Kining 0 to 99, anong save na siya kung dili ka 100% sigurong kaluwasan, di kaluwas. Pero ngayon kakaroon nga, 100% sigurado kung kaluwas ko. Nga naman, nagisgot sufficiency of God's grace. So, klaro kaya ang Biblia, my grace is sufficient. Mas ang word na sufficient. Sakto. Enough to save. Muna nga atay 100% nga salvation. Now, huna-huna, 99 below, dili na siya salvation. Where is the sufficiency of God's grace in this percentage? 0 to 99%. Wala yung sufficiency diya. The sufficiency of God's grace naa sa 100%. Mo nang 100% ang atong kaluwasan nga naman sufficient. Enough in sakto nga makaluwas sa kalag sa tao. Munang 100% atong kaluwasan. Na naman sufficient ang grasya sa Dios. Not only sa during salvation, we have also experienced the sufficiency of God's grace during sa atong mga service, atong pag-alagad sa Ginoo. Every time nga mag-alagad ta sa Ginoo, sufficient ang grasya sa Dios. And we have experienced the sufficiency of God's grace kining atong gisulti during sa atong suffering. Every time nga dunay suffering, every time nga naata sa in times of weakness, naata niya nga panahon, ang grasya sa Dios sufficient. Manong makaingon ka ingon sa atong gibasa ganiha, when I am weak, then I am strong. Ano man na, it is because of the sufficient grace of God. So dili pwede na itong i-neglect nga, ana ako sa suffering karon, ana ako sa pag-antos karon, ayaw i-take for granted ang suffering sa atong kinabuhi naman. Through that, maging malig-on kita. Trials refines and fortify the believer's faith. So kanyang mga pag-antos sa atong kinabuhi, it only refines and fortify, but pasabot mag-strengthen siya sa ato ang pagtuo. Kawantay mo in the book of 1 Peter chapter 1
1 Peter chapter 1. Ito sa 1 Peter chapter 1. Verse number 7, yun ang pulong siya, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, through it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So, yung makita din na, unsa ka importante ang trials, sufferings kinabuhi sa tao, nga naman, just like sa gold, ang gitawag gold, dili na siya makita ang purest, the purest sa ka-gold, kung dili siya mo undergo og suffering, na gitawag refiner's fire. But pasabot, through that, muagi kanya na maging refine ang imong kinabuhi, ang imong pagtuo. O po na sa gold, muagi siya sa pinakataas na temperaturas kalayo aron mo gawas ang iyang pure nga gold, the pure gold. Katong mga rust, katong mga depektibo dito, mga tanggal to siya. Ang magpakita ang pinaka-pure sa bulawan, ang pure nga bulawan. Muna siya. Pero ang bulawan, it must go through the refiner's fire. Just like sa itong mga Kristohanon, maagitan niya ang klase nga naman. Parang ato ang pagtuo, ma-refine and ma-strengthen na ito makita rin. So suffering, doon ay dako kayo nga gitawag og papel sa tuang pagkuha og strength para magkinabuhi kita diri sa gitawag last days. Number 6, strength through steadfastness. Kining word nga steadfastness. Steadfastness is the quality of being firm or standing firm and unwavering in purpose, loyalty, or determination, remaining unchanged over time despite difficulties. It implies being resolute in one's beliefs or attachments and not easily shifting. So kung imong tan-awon, 1 Corinthians chapter 9, steadfastness has to do with discipline. Kining disiplina sa kinabuhi, importante kayo siya. Okay, 1 Corinthians chapter 9, verse number 24. This is the Christian discipline and its reward. No? Verse 24, it says, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Verse 27, but I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. So, ibot pasabot din ni Apostol Paul. Nag-iskot siya diri og self-discipline. Disiplinado dapat. As an athlete, yun siya, kung atleta ta, dapat disiplinado ta. Now, always, na makita, basta atleta ka, athlete ka, you have to be steadfast sa imuhang pagka-athlete. But pasabot, if there is training nga i-impose, mo barug ka diha. Kabaluta si Manny Pacquiao mo ato ang pinakasikat niya atleta sa atong panahon. Sa dihang
nag-away siya sa batanon pa siya nakakuan siya away sa usa ka Thailander, I think Thailander niya nga kaaway sa dihang na taga nabutangan na sa nabigyan siya sa ka suntok Kristiyan, kuyapan siya. So sa iyang gihimo, so gitrain niya ang ihang tiyan. Ang sa gihimo niya, nagpabunal siya. Ginapabunalan niya iyang tiyan. Ginapabunalan niya nga naman para masanay. Bisag yung anay kasakit ayang ma-feel, magpabilin siya magbarog. Ginapabunalan niya hangtod nga tungod siyang steadfastness. Pasabot, kaya niyang barugan na makastand firm siya sa mga pagbunal sa iyang tiyan. So, makaya niya, budigahon siya o kuwan, kaya niya na nga maklase sa gitawag og mga pansis. May go sa iyang tiyan nga naman, iyan ang gi-train, iyan ang gi-disiplina ang iyahang tiyan nga maka-bear sa mga strong pansis ato makita din ha. So muna ang trabaho sa Kristohanon, dapat maging disiplinado, i-train ang unsa tong mga angayan i-train sa tong kinabuhi so that every time nga dunay mga difficulties, every time nga dunay mga dili maayong mo abot sa kinabuhi, dili ka daring ma-shift mo, dili not easily shifting. Manay purpose din ha. So spiritual warfare requires steadfastness, not surrender. Sa inani nga kinabuhi o as an athlete kita giingon sa Biblia atleta pud ta. So as an athlete dili ta dali mo surrender. Steadfastness ang ipinaka-importante din ha. O kita na train sa mga kitag atleta nga mo train mo apil kag dula niya. Isa kasimana ra ka mag-train, isa ka adlaw ra ka mag-train. Ato na ko dula na ko dili ana ang uban gani monthly ang training. Uban na ginagmay kada adlaw, mag-exercise, mag-jogging, pagpahangin. Nga naman, atleta. Dili pwede nga, wala na mga butangan. Kaya kung pinagi sa imong training, makabarog na ka din ha, abot pasabot, kini nga mga steps, kini nga mga lihok, kaya na ko ni. Doon na kay gayunan nga makasungkit o reward. Manay sulti diyo. Although ang mga tao nag-aspire og corruptible crown, kita as Christian, we are aspiring for incorruptible crowns. So, ato na nakita sa Biblia. Number 7. Number 7. Strength through the Savior. So to be specific, there is strength in the Savior's soon coming. Sa umaabot na pagbalik sa atuang manluluwas, doon na tayo strength din ha. So ang sa tarapita makakuha strength. Titus chapter 2, verse number 13, if we are looking for that blessed hope, Titus 2, verse number 13, it says, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. So, ito makita din ha, si Kristo, gitawag siya o great God and Savior, Jesus Christ. So, kinsa day ang mubalik, diba si Kristo? So, yun siya, looking for that blessed hope and the glorious appearing. Kinsa man ang mo appear, the glorious appearing of the great God. Klaro, ana. Kinsa man mo appear, diba ang great God? Kinsa mo appear? Si Kristo. So, gitawag sa Bible, great God. Great God and our Savior, Jesus Christ. So, duha ang titulo niya, great God and our Savior. So, duha ka titulo niya, makita ato diha. So, in other words, the hope of Christ's return fuels endurance and courage. So, pinaagi nining pag-promise ni Kristo nga mubalik siya
especially during sa rapture for us believers in the church age period, mubalik siya. So kana nga klase sa promise, mo nang atong gilauman o naghatag ka munay ugsukan pa na murag gasolina nga mo padayon despite sa mga panghitabo, despite sa itong mga balita nga madunggan nga di maayong mga balita, pero magpadayon ta because our hope is not sa mga politician dili sa tuang lugar, dili sa politician sa Pilipinas, dili wala atong paglaom sa ilaha. Ang atong paglaom sa diyang si Kristo mo balik sa panahon nga atong gitawag sa Biblia rapture or gisod sa Biblia caught up. Aron kita i-caught up. Muna sa Biblia, muna ato ang blessed hope. Looking for that blessed hope, kini-kining rapture. This is our blessed hope. Muna atong gitan-aw. Muna naghatag ka na to og sa pasakyanan gasolina. Aron nga magpadayon sa ato ang pagkakristohanon nga nagpaabot sa pagbalik sa promesa sa Ginoo. Muna atong ginatan-aw, dili ta magtan-aw sa unsay hitabo da sa atong panahon karon, unsay gipanghimo lang man to. We are not dili na mo mag-distract sa ato ang gituwag ato ang focus sa ato ang kinabuhi. We are looking forward sa ato ang blessed hope, the rapture. Sa diyang si Kristo, our great God, our Savior, Jesus Christ, will appear. Mo padayag siya diha sa kawanangan. Muna yung ato ang paglaom. Muna yung ato ang strength. Kalig-o na to na siya, nga magpadayon, kay naay Dios, dakong Dios, atong manluluwas, nga nagsaad, nga sa nining adlaw, kuhaon kita niya, nining kalibutan na, aron ipalingkawas sa punishment nga iyang ipahamtang diri sa kalibutan. Kini nga mga tao, nga mga mga uwaw, mga taong mga dautan, mga taong manipulator, mga taong mga deceptive kayo nga klase mga tao, na they will be punished. Panisan sila sa Ginoo sa ilang mga uwaw. Kita, libre kita, kuhaon kita niya, di ta niya appeal sa punishment sa kalibutan iyang ipahamtang sa mga tao. So, ang pinaka-importante nga makita din our strength for the last days is that in ourselves, but in the scripture, or in the scriptures, in the spirit, also supplication, separation, suffering, steadfastness, but also the Savior's soon return. The Savior's soon coming. Diha ang ato ang strength makuha. Pero maging applicable na sa ato ang kinabuhi, kini nga mga strength sa ato ang kining atong gikakuhaan ba o kusog sa atong pagkinabuhi kung luwas ka. But if you are not saved, dili na siya pwede nimong i-apply sa imong kinabuhi. For our viewers na yung kumatagwa, dili na siya pwedeng i-apply kung wa ka makasigurado sa imong kaugalingon, luwas ka o dili. Pero nining kabuntagon, sayon rapod ang pamaagis kaluwasan. Pag nadunggan nimo ang maayong balita, na si Kristo ni paaga sa iyang dugo, namatay, gilubong o nabanhaw siya. Kung imo nang masabtan, kunya imo nang tuuhan, maunay maghatag kanimo og sigurado nga kaluwasan. Kini nga klase sa kaluwasan. 100% na salvation. Asa nimo makuha? Through the gospel. 0 to 99% dili na siya salvation. 100% mo na siya salvation. Nga naman, sufficient ang gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Sufficient ang dugo, ang dugo ngayang giula dito sa cross sa Kalbaryo. Sufficient aron bayran ang silot
sa atong mga kasalanan. Kung dili ni siya sufficient, unsa pa may laing ikabayad sa ato ang kalag. Now, try to imagine, try to think, kung dili man sufficient ang blood of Christ para bayaran ang silot sa imong sala, unsa pa may laing ikabayad sa atong mga kasalanan? Imong binuhatan na dili na pwedeng madawat sa Ginoo. Kay dautan ang atong binuhatan, bisan pag unsa ka righteous ang atong nahimo diri sa kalibutan sa atubangan sa Ginoo, it's just as filthy rags ingon sa pulong sa Ginoo. What else? Bautismo, walay maging matarong itong pinagis-bautismo. The only payment nga dawaton sa Ginoo is the blood of Christ. The precious blood of Christ is the only payment for our sins. Now, He paid the penalty of our sin by shedding His blood. Di pa ka kasigurado 100% sa imong kaluwasan? Ang problema, wala sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. Ang problema, wala sa dugo nga iyang giula. Ang problema, naa sa imong pagtuo. Ang problema, ang imong pagtuo, depektibo. So, kung ang imong pagtuo depektibo, ayaw pag-expect na nakay 100% kay salvation. Kung dili ka mutuo ni ana, sa gihimo ni Kristo, sa maayong balita, sa dugo nga iyang giula, ayaw pag-expect na nakay 100% kay salvation. But, if you put your faith in His blood, Romans 3:25, put your faith in His blood, doon na kay 100% nga kaluwasan sa imong kalag.